Napakarami at napakatagal lang nire-request to, pare, pero ayokong gawin. Alaskan King Crab, guys! Parang siya lang nagre-request. Hindi counted yung isa lang eh. Alaskan King Crab! Dalawa lang kayo, konti yan. Ito talaga, pre. Ayoko talagang gawin to. Pero sobrang dami nagre-request nung Dubai Chocolate. Ay... Ang ganda! Ang sarap na. Wow! Oh. This is good. Yun yung tsokolate na pag binasag mo, may laman sa gitna. Tapos ni-research ko, ang laman pala nun, nafe, yun yung parang nakikita nyo, ewan ko kung may si Rani ata kasama ko nun, yung parang pancit pero ginagawang dessert sa Middle East. Pastry siya, tapos may pistachio cream na nakabalot sa tsokolate. Parang masarap nga naman. Tapos, hindi kasi siya masyadong dumarating sa newsfeed ko. Hindi masyado, pero ang dami rin sabi, ganyan, ganto, gawin daw. Sa'yo, may lumalabas sa'yo. Akin hindi masyado, recent lang. Pero lumabas na siya nung sinerch ko. Tapos sabi ko, so magtutunaw ng tsokolate, tapos maglalagay ng palaman sa loob. Sabi ko, siguro pinakamahirap na paraan dito is paggagawa ng palaman sa loob kasi magtutunaw ka lang naman ng tsokolate. Bigla kong naalala. Year 2020. Hindi ka pa dito nagtatrabaho. Pero sinama kita sa Bohol. So you will know if it's well tempered, if that mold from polycarbonate matatanggal siya. If you're not tempering it well, hindi siya matatanggal sa mold. Ay, sa Bohol, Bohol Beach Club. Babalik tayo! Kami lang. Nakilala natin to, si Dalrich. Yeah. Siya yung doon, yung nagde-demo ng chocolate na may kasama pa tayong Miss Universe ata, Miss Philippines. May event doon, para nagpa-setup sila. Tapos tuturuan daw ako mag-temper ng chocolate, pre. Tapos bigla naman ako bumalik nung college days ko. Chocolate tempering. Napakahirap ng chocolate tempering, pare. Ngayon, eto. Karamihan ng gumagawa ng Dubai Chocolate sa internet, hindi tempered chocolate yung ginagamit nila. Ito. Simulan ko na. Si Professor ay dapat mag-explain ito eh. Kaso baha. Hindi siya makarating. Baka mabasa yung lab coat niya, di ba? So ako na lang. Meron dalawang klaseng tsokolate. Yun ay compound tsaka couverture. Ngayon, ano ang pinagkaiba ng compound tsaka couverture? Dati kasi akala ko, basta tsokolate na siya, di ba? Pero ang pinagkaiba rito dalawang to ay yung klase ng fat na ginagamit sa kanya, di ba? Dito, sa couverture, ito yung real, ito yung fake. Pake. Real or fake? Sa couverture chocolate, ang ginagamit dyan ay cocoa butter. Siguro kung meron tayong mga inaanak na babae dyan na nag-i-skincare, mapapansin nila na ang cocoa butter ay madalas na ingredient sa mga skincare products. Sa buhok, sa mukha, sa kung saan-saan pinapahid. Totoo yan. Kaya, mahal yung bagay na yan. So, ang ginagawa nitong mga naggumagawa ng tsokolate, ine-extract nila at binibenta nila sa kung ano-anong sektor. Skincare, ganyan. So, ang natitira, yung cocoa solids ngayon. Yung parang, siguro basically, cocoa powder. Parang ganon. So, ngayon, yung compound butter, ang fat nito ay vegetable oil. Kahit anong pinakamurang mantika na kaya nilang gawing solid at room temperature. Yun ang ginagamit nila dito. Meron silang, hindi basta mantika, no? Yan yung main na pinagkaiba nila. Tapos syempre, meron niyang cocoa solids. Ito rin. Tapos asukal. Tapos meron niya siguro, iba ba? Depende sa klase ng tsokolate mo, meron pang milk yan. Usually, kung di ako nagkakamali, powder na yan. Ngayon, kung mapapansin nyo, talagang eto lang yung pinagkaiba nilang dalawa. Kasi nga, ito yung pinakamahal na ingredient dyan sa paggawa ng tsokolate. So talagang papalitan nila to dito, di ba? So okay, ano ngayon ang meron dyan sa dalawang dyan? Nakakain na ba kayo ng pralines? Jerome, lagay nga ng picture dito ng pralines. Yun yung tsokolate na parang ganyan kaliit. Tapos pag kinagat mo, malutong. Tapos makintab siya, may design minsan. Tapos may laman sa loob. Okay. Yung tsokolate na yon ay couverture chocolate. Nakakain naman siguro tayo ng Hershey's Kisses. Ang Kisses ba, Bin, malutong? Malutong lang yan kapag galing sa rep. Pag galing sa rep. Pero kapag yan, straight mula sa grocery o sa cabinet ng tita mong maramot, hindi yan malutong. Ang nagpapalutong dyan minsan yung mani sa gitna. Pero para lang siyang tsokolate. Kasi walang properties na katulad ng cocoa butter ang vegetable oil. Ang sinasabi ko dito, yung Hershey's na binibili natin, or siguro 90% ng tsokolate na nabibili natin sa labas ay hindi couverture chocolate. Compound chocolate siya. Ngayon, bakit ko sinasabi sa inyo to? Kaya ako sinasabi to, kasi yung nakikita nyo yung Dubai chocolate na binabali nila, tapos malutong, couverture yun. Ngayon, eto yung mahirap dyan, pre. Hindi lang kasi yan sa pagbili ng tsokolate. Meron pa tayong tempering. Tapos na tayo sa chapter na yan. Explain ko na yan. Tempering. Chapter ko na. po ba kayo after? O sa Friday pa? Ito, tinatanong mo kung lalabas sa quiz? Opo, sir. Bago, sir?
Ay, kasi, hindi yung aso kasi. Na-offend ako. Ang tempering ay ang the bane of my existence, pare. Mahirap to. Ilang beses ko parang inattempt to. Hirap na hirap talaga ako, pre. Basically, ang tempering ay nag-a-apply lang sa Couverture chocolate. I-manipulate natin yung fat crystals niya para makuha natin yung properties na gusto natin mula sa yung malutong. Yung maganda yung melting temp niya, yung meron siyang makinis na sheen para social, yung datingan. Ngayon, etong compound chocolate, hindi yan nate-temper, pare. Hindi yan nate-temper kasi hindi nga cocoa butter yung ginagamit sa kanya. So, cocoa butter lang ang nate-temper. Paano mo malalaman Couverture chocolate yung ginagamit mo? Una, syempre, mahal siya. Pangalawa, wait lang, babasahin yung ingredients. Ayan o, ingredients. Cacao masa, so cocoa solid siguro yan. Hanapin natin yung cocoa butter. Ayan o, beurre de cacao. Cocoa butter. Beurre kasi, is French for butter. Tapos, usually naman, kapag nakalagay na Couverture, yun na yun, gets yun. Ang gamit pala namin dito ay, iyan, ano basa dyan? Sa brand yan? Kalibayo. Ang basa dyan ay Calbo, pare. Oo. Tulad nung nasa KMC. Pero eto mismo yung tsokolate na ginamit namin para sa tempering lesson namin nung college, pare. Ang tsokolate na compound, kapag nirep mo yan, lulutong yan. Ganun siya. Pero kapag nilabas mo na sa rep, hindi na malutong yan. Eto, meron kami dito yung tsokolating natira. Saan ba ginamit to, pre? Doon sa sa kanin. Yung gumawa tayo ng Ayan o, tira mo. Hindi siya masyadong makinang. Tapos kapag kinain mo siya, wala siyang lutong. And eto ay sarap na tsokolate. Ayos lang siya. Ito yung tsokolate na kakain natin. Meron pa mga mas mura dito na unbranded na chocolate chips. Diba? May mga ganun pa. Yun, medyo mas pangit pa yun. Minsan masyadong malapot yung bagay na yun. So ngayon, ito ang issue dyan. Mahal to, pre. 2.5 kilos. Kung di ako nagkakamali, 2.5 to. May kamahalan. Magkano pag bumili ka nung hindi na nga tayo bumili. Yung fix. Yung tsokolate na yun. Nasa 2,000 ba yun? Nakita ko naman 1.5. Pero mahal pa rin. Mahal pa rin talaga. So, aralin nyo na lang to. Tapos magkakaroon pa kayo ng skill na pwede yung gamitin habang buhay nyo, diba? Again, hindi not necessarily Calbo ang gagamitin nyo. Baka magalit pa yung tatay nyo. Pwede naman gumamit ng kahit anong Couverture na tsokolate. Pero Calbo, baka naman. Diba? Okay. With that said, ipapakita ko sa inyong mabuti kung ano muna ang itsura ng tsokolate na hindi natin tinemper. So, gagamit tayo ng tinunaw lang na Couverture tsaka ng compound. Titingnan natin anong itsura nila. Tunawin natin, patigasin natin, tikman natin. Tapos, eto pinakamahirap at kinakabahan ako dito. I-attempt kong mag-temper ng chocolate, pare. I-explain ko sa inyo mamaya kung ano ba talaga ang tempering, kung paano gawin ang tempering, ang siyensya sa likod ng tempering. Pero kasabay niyan, matututo rin ako kasi hindi ako marunong mag-temper. So, kung magagawa natin to, ako bilang first time ko, magagawa mo rin to, pare. Kaya ngayon, sige, tikman muna natin yung mga tsokolate natin. Ito yung natin, compound chocolate. Yan i-ano natin dito. Ilalatag natin dito. Gaya natin dyan. Ganyan lang natin. Tapos eto, ay pinantunaw pa rin namin dito ay microwave. Kaya nandito si Chef Mike, ha? Mike. Chef Mike, kamusta? Tapos eto, yung Couverture natin na Calbo, pare. Nasa microwave din namin tinunaw. Dahan-dahan ang tunaw niyan. Dito kung makikita mo, mas flowy siya, tsaka mas shiny siya. Lalagay mo yan dyan. Hindi pa to tempered. Ito ay tinunaw lang. Lalo yung, parehas naman sila. Ngayon, etong compound, mas malapit to sa magandang texture ng tsokolating inaasama kasi medyo malamig dito sa kwarto namin. Dito sa kusina namin. Umuulan, diba? Tapos may aircon, so malamig siya. Ngayon, etong Couverture, makikita nyo na iba talaga yung texture niya. So, para maintindihan nyo ano maigi epekto ng tempering, ng tempered, tsaka non-tempered, diba? So, siguro lagay natin sa rep to para tumigas agad. Wala pa tong 5 minutes sa rep. Pero eto na agad siya. Matigas na agad at matutungkab mo na agad. Kasi technically, eto ay sebo, pare, na may asukal na cocoa powder. Para siyang ganon. Eto, wala pa talaga. Malambot pa siya. Sa pagkakaalam ko, kahit hayaan pa natin yan, hindi siya magiging magandang klaseng tsokolate. Ngayon, eto, tira mo, pre. Hindi siya masyadong makintab. Mated siya. Tapos, may snap ba? Yun. Meron. Kasi galing to sa rep. Lasa normal na tsokolate, di ba? Hindi pa na yan yung mumurahin. Pero high quality na mumurahin. High quality compound yan. Wala, ayun. Kaya lang. High quality na compound yan, pre. Ngayon, eto, tikman mo nga to. Kumpara mo dun sa ito yung galing sa Calbo. Totoo lang. Mas matamis lang yun. Baka hindi equipped yung dila ko na lumasa ng mamahaling tsokolate. Parang sa wine, parang sa kape, wala pa ako dun eh. Wala pa ako dun eh, di ba? Mouthfeel, mas okay siya. Pero yun nga, hintayin pa natin, tingnan natin. Ayun na. Actually, ayun na. Konting dalda na, tumigas na. Pero kung makikita mo, pre, ayan o. Una sa lahat, ay siya, humahawa sa kamay. Pangalawa, pangit niyan, pre.
chewy na tsokolate siya, hindi siya yung malutong na tsokolate. So eto, sa akin essential bang mag-temper ng tsokolate? Ayaw mong aralin yung tempering, gumamit ka ng compound. Kasi yung compound, basta palamigin mo, okay na siya pre. Mura pa siya. Pero kung gusto nyong matuto kung paano mag-temper ng totoong chocolate, kasama ko kasi hindi rin ako marunong, manood kayo pare. At ano to this is a journey, pare. Journey to. At pagka nakagawa ka na ng tempered chocolate, isa yung skill na hindi mo na makakalimutan kasi basic lang siya. Kailangan mo lang maintindihan, di ba? So again, kung gusto mo lang gumawa ng decent na Dubai chocolate, gamitin mo na lang yung compound. Hindi mo siya mabibigyan ng kintab tsaka nung lutong, pero pwede na. Pero again, kung gusto mo ng high quality na chocolate talaga, tempering, ikaw magte-temper ng chocolate. Panoorin mo to pare, sabayan mo ako sa paglalakbay na era. Nakikita nyo dito, merong 1, 2, 3, 4, 5. Actually, may pang 6 pa. Pero for our purposes, 5 na lang tayo. Ang tawag dyan ay 5 phases yan ng cocoa butter. And bawat phases na yan, may kanya-kanyang properties. Ang pinaka-desirable na property natin ay makukuha natin sa phase 5, pare. Yan yung manipis siya, yung matubig siya. Pag matubig siya, kaya mong kumuha ng manipis na coating. Tapos kapag tumigas siya, malutong at makintab. Yun yung gusto natin, di ba? Ngayon, magsisimula ka room temperature. Ito siya. Yan yung sa aircon, yung hindi masyadong malamig. Pero pasok naman yan. 25 medyo mainit-init yan. Hanggang 30, mga 29, 25 to 29, yun yung room temp. 25 to 39, yun usually yung temperature kung saan makukuha mo yung tsokolate mo. Unless na lang, binyahin ng grab yan. Pagpalagay natin na ito. Ito ay nasa 25 degrees to 30 degrees. Malamig naman dito sa atin. So, kaya nasa 25. Basta ay matigas siya, pero hindi siya malamig. Yan tayo magsisimula. Siinitin natin yan, tutunawin natin yan. Kapag tinunaw natin yan, mapupunta yan dito. Sa pinakataas. 45 degrees Celsius, 113 Fahrenheit. Ang gusto natin ay mapunta siya dito. Kunyari, dinala mo siya, tinunaw mo siya, no? So, dadali natin siya dito, sa temperature na to. Uy, may natawag na naman. Guhitan na natin to, Yan. Ano to pre, pinanood ko sa YouTube talaga to, tapos sobrang siyensya nung pinanood ko, ang hirap intindihin. So pinilit ko siyang intindihin sa sariling pamaraan ko, and yun yung kino-convey ko sa inyo ngayon. Siguro pwede ko i-communicate sa inyo yung siyensya talaga, pero kasi yung siyensya mismo, hindi ko rin masyado naiintindihan Yung basic science na, kailangan naiintindihan natin ng konti. Hindi naman tayo mga scientist pre, mga kusinero tayo dito, di ba? So gusto natin dalhin siya dito, sa temperature na to. Tapos ideally, nandun na tayo, di ba, sa tamang temperature na yun. Ang problema, medyo matagal na dumami yung mga crystals na yun kapag nilagay mo lang siya dyan. Nilagay mo lang siya dito sa temperature range na yan. So, ang gagawin pala natin ay palalamigin pa natin siya ng konti. Pag pinalamig natin siya, papunta dito, parang below 30 degrees Celsius, pag pinalamig natin siya papunta dyan, ang mangyayari, meron na siyang phase 4 crystals. Yung phase 4 crystals, hindi masyadong maganda yan. So, kailangan medyo temperature sensitive talaga ng konti itong bagay na to Again, pwede rin siyang ikip lang dito sa temperature range to sa phase 5. Pero ano yung problema? Matagal ngang dumami yung yung crystals na yun. Dito sa point na to, actually kahit banda dito sa point na to, anywhere, basta palamig siya. Kasi pinapalamig mo siya dahan-dahan Ang chocolate ay parang mantika. Mantika talaga ang tsokolate, di ba? So kapag masyado mainit yung mantika natin dito, anong ginagawa natin para lumamig? Dinadagdagan natin ng mantika pa, di ba? Tama yun. Ganun ginagawa natin. So dito sa point na to, or actually kahit anywhere sa point na yan, pwede ka nang magdagdag ng tsokolate pa. Ngayon kapag nagdagdag ka ng tsokolate, ito yung tsokolate tinutukoy ko Kasi ito ay merong phase 5 crystals. Pag galing sa manufacturer at hindi pa natutunaw, ano yan? Halos tempered dyan. Ayun narinig niyo yung lutong na yun? Nga. Ayan mo. Diba? May lutong siya. Meron siyang phase 5 crystals. So, ilalagay mo siya dito. So, ang mangyayari, kapag nilagay ng tsokolate na hindi mainit, matutunaw yan. Matutunaw yan at lalamig yan. So, bababa pa yung temperature niya ng isang level. Tapos, andito ka na. Bumaba yung temperature niya, pero dahil nag-introduce ka ng ganto na merong phase 5 crystals, meron siyang phase 5 crystals. At yun nga yung gusto natin. Ang problema, nandito na tayo ngayon sa phase 3. So, merong present na phase 3 crystals, phase 4 crystals, tsaka phase 5 crystals. Ayaw natin itong dalawang to. Ang gusto natin, eto lang. So, ang gagawin natin, iaangat uli natin yung temperature ng konting-konti. Hanggang dyan. Around mga 31 to 32 siguro. Basta hindi ka lalampas ng 35. That way, pag nalampasan mo to, tunaw yan, ang matitira ay phase 5 crystals. Ganun ang gusto natin gawin. So kung titinan mo, parang simple lang. Di ba? Hindi naman siya masyadong mahirap dapat, in theory, di ba? Pero again, sa mga pagkakataong ginawa ko to, nahirapan talaga ako. Kaya sa mga pagkakataong sa buhay ko na kailangan ko mag-tsokolate, ano na lang ginagamit ko, compound na lang Kasi madali talaga siya, di ba? Pero feeling
feeling ko talaga, ako bilang kusinero, kulang na kulang yung skills ko pag hindi ako marunong mag-temper. So ngayon, naiintindihan ko na tong bagay na to. Let's try to put that in action, pare. Subukan nating mag-temper ng tsokolate at hoping na hindi masyadong maraming attempts kasi mahal yung tsokolate natin. Tsaka hindi tayo makapagpabili ngayon kasi baha, pare. Marami, 2.5 kilos syempre. 2.5 kilos yan, di ba? So, yun nga. Nakuha na natin to. Siguro, pwede na nating itry ang ating attempt. Number 1. So, lahat ng thermometer namin, nabaha. Kasi nandito sa drawer na yan. Buti nila may naisalba kami. So, actually, binaha din to. Kinontra cleaner lang namin. So, gumana naman siya. Hindi talaga to chocolate thermometer. Meat thermometer to. At wala siyang display. Ang display niya, nasa cellphone. Kasi para sa mga smoking to, pre. Malayo ka, gano'n. Hindi mo kailangan bantayan. Kinukuha niya yung temp nito. Nasa 29 tayo. So, pasok tayo sa room temperature. So, pasok tayo dito. 29 eh. Hindi pa tayo umaabot ng phase 4. Ngayon, ang target natin ay tunawin yung tsokolate. So, dito, hindi mo na kailangang isukatin yung temperature niyan. Kasi, ano naman yan, pre, basta matunaw yung tsokolate, di ba? So, magtunaw tayo ng tsokolate. Classic method is double boiler, bain-marie. Pero sa pagkakataong to, mag-microwave na lang tayo. Hingi tayo tulong kay Chef Mike, pare. Around 3/4 ng gusto mong gamitin na tsokolate. Around 2/3 pala ng gusto mong gamitin na tsokolate. Tapos magdadagdag tayo ng 1/3 pa mamaya. Kasi ito, yung ginamit natin kanina, sama na rin natin dito. Nga pala, ito na yung coverture natin na medyo mas tumigas na ng konti. Ayan, medyo pangit yung itsura niya. Tapos, medyo malambot siya. Wala siyang snap talaga. Bakit? Zoom na zoom sa mukha mo. Hindi ko nakita yun, ha? Ngayon, to, tsokolate, sa microwave. Alam ko hindi traditional to. Wala namang tsokolate, wala namang microwave dati. Pero ito yung pinaka-convenient. Nga pala, kailangan lahat ng gagamitin nyo dito sa pagluluto ng tsokolate ay malinis. Malinis. Wala ni isang patak ng tubig. Kaya ako kakadaldal ko na patakan ng laway yung tsokolate. Masisira yun, magsisiz yun. Magmumukhang bagoong yung tsokolate, pre. Legit yun. Maghihiwala yung solids niya sa fat niya. Ang weird na itsura magmamantika. So, on high, pagsimula tayo sa 20 seconds muna. At talagang dahan-dahan talaga. Tulad na ginagawa ni Maka kasi ayaw mong masunog yung tsokolate. So, titingnan mo kung natutunaw na siya. Silip, halo. Pag masyado pa siyang solid, konti pa. Basta dahan-dahan lang talaga. First 20 seconds, malamang wala pang nangyayari dyan. Another 20 seconds. Hindi mo pwedeng sagarin, pre, ha? Wag ka maiinip. Wag mo sagarin ng 1 minute, pre. Masusunog yan. Wag ganon. Konti-konti lang. Dapat konti-konti lang ang init. Okay, medyo nagsisimula ng matunaw ng konti, pero solid pa siya. Alug-alug natin ang ganyan para yung nasa gitna, yun naman ang umibabaw. Oo. Gawin natin 30 seconds. Request nga ako, kasi na-read nung thermometer natin 24 degrees dito. Painit muna ng konti. Bawasan natin yung aircon. Gawin mong parehas. Gawin yung 27. Medyo mainit muna tayo ngayon. Contrary sa tingin na iba na kailangan laging malamig. Check. Okay. Kita nyo, nagsisimula ng matunaw. Nagsisimula na. Puro natin spatula natin, hahaluin natin yan. Okay. Salang uli. Ako medyo nagiging maangas ako dito na 30 seconds yung inaano ko. Pero mentras natutunaw siya, pakunti yung oras. Magiging 20, magiging 10. Okay. Halo-halo. Mas liquid na siya. Tignan nyo. Di ba? Dito, 10 seconds na lang ilalagay ko. Medyo kinakabahan na ako. Ayan na. Medyo getting there. Konti uli. 10 seconds. May mga machine na specifically pang temper ng tsokolate. Pero wala tayo nun. At ayaw natin bumili nun, di ba? Yan. Konti pa, may nakita pa akong buo-buo eh. Ayan. Ang ganda. Just for funsies, check natin yung temperature. Medyo sablay itong thermometer natin kasi pang karne talaga to, pre. Ayan naka 33 pa rin siya, 34, tumataas pa. Masyadong mabagal yung reading niya. Kasi kapang pang smoking to, di ba? Pero ayan umaangat siya. Papunta na siyang 45. Pero kasi, ngayong tunaw na siya, malamang nandun na talaga siya. 37. Masyado mabagal. Sige, ganito na lang. Sir, may lagnat ka. Extra challenge para sa atin to. Na makapag-temper ng walang thermometer. Kasi, baka nga naman kayo, walang thermometer. Kung kayo may thermometer, sundin nyo to. Sundin nyo tong bagay na to. Kung wala, tulad na lang namin, di ba? Ngayon, tulad na sinabi ko, palalamigin na tayo. Dito na tayo, di ba? Palalamigin natin to at kailangan umabot siya ng 25°C. Actually, baka dito, pwede natin gamitin yung thermometer. Hindi ko alam. Kasi, hindi naman tayo naghahabol dito. Dito tayo maghahabol. Dito yung medyo mahirap. Kasi hindi ka pwede umiksid dyan eh. Buka natin. Seeding. So, around 1/3 ng tsokolate na nilagay natin kanina, ilagay na natin ngayon.
Tapos, walang ibang kailangan gawin, kundi halu-haluin lang talaga. Hanggang matunaw yung tsokolate, darating yung point na malamig na siya enough at hindi na siya natutunaw. Huhugasan ko to, Sabihin nyo, sinubo ko, tapos di ko hugasan. Kasi baka gamitin ko mamaya. Baka sabihin nyo, baboy ito, kutsara nga, sinusubo yun. Diba? So, sige, check muna natin yung temperature nito sa hinugasan kong thermometer. Medyo mahirap to. Medyo mahihirapan tayo dito. Pero wala. Ito ang sirkumstansya ng karamihan ng mga nanonood sa atin Baka wala naman talaga silang thermometer. Ibig sabihin ba rin, hindi sila makakapag-temper. Pero ito suggestion ko bibili ka na rin lang ng libo-libong chocolate. Bili ka na ng... Sabay mo na. Sabay mo na yung thermometer kasi mas malaki yung masasayang sa'yo kapag sumabla yung luto mo. Ngayon kami, kalimutan namin na nabaha pala yung mga thermometer namin, di ba? Tingnan natin. Medyo matagal to, pre. Cut muna. So ito, kita nyo, marami pa rin buo-buong tsokolate. Ngayon, tempted akong initin ulito para matunaw siya. Pero meron akong nakitang isa na ginawa sa internet, pare. Internet? Oo, internet. Ginawa niya, hinan-blender niya para matunaw yung tsokolate. Alam mo, may issue dito Baka mamaya, hindi natin ininit masyado yung tsokolate, kaya hindi siya umabot dito. So, hindi siya enough para matunaw yung ilang tsokolate na nilagay natin sa point na to. Diba? So, ngayon, subukan natin to. Yun, nasira. Ayun masyado na siya mahina. Tempted talaga ako. Anuhin siya. Initin uli siya. For as long as meron pang mga matitirang buong tsokolate sa kanya. Kasi nandun pa yung yung Phase 5 crystals. Natin Parang okay naman. Another 10 seconds. Ayan, okay na ako dito. Ngayon, nahalu-haluin lang natin hanggang matunaw nung natitira pa siya mga buo-buo. So, meaning, pero pang Phase 5 chocolate sa kanya. Phase 5 na cocoa butter sa kanya. Na pwede nating asahan na mag-nucleate. Yun yung sabi doon. Kung ano man yung ibig sabihin. Hindi ko alam kung ano yung ibig sabihin. At gagayahin siya ng ibang chocolate doon. Diba? So, haluin lang namin to, tapos balikan nyo kami dito. Una sa ininit namin siya kanina isang beses, hindi na namin siya ininit ulit. So, eto ang itsura niya. Medyo naubos na yung mga malalaking chocolate. Medyo makinis-kinis na siya. So, theoretically, tayo ay nandito sa point na to. Nandito tayo kung saan merong mga existing na Phase 5, Phase 4 at Phase 3 crystals. Andito tayo ngayon. Ang next step natin ay iaangat natin ang temperature niya papuntang 30 to 35 degrees Celsius para matunaw yung Phase 4 at Phase 3 crystals, pare. Pero hindi ko alam kasi tayo yung nanguhula lang. Wala tayong Thermometer. Oo, thermometer. So si George naman ngayon, kahit umuulan, sumugod po. Kahit baha. Para maghanap ng thermometer. Kasi kung hindi, tsokolate lang to, baka 3 araw na naman i-shoot to. Diba? Sa Mercury daw nagpunta si George. Hindi pwede yun. Hindi pwede yun. So ngayon, kailangan na natin siyang initin. Papuntang 30 to 35. Paano? Microwave. Chef Mike. Ngayon, nakita nyo naman kanina yung consistency, di ba yan, Ang lapot niya. Pre, ayaw niyang bumagsak. Ang katanging-tanging bagay na pwede natin pagbasihan dito ay dalawa. Una, yung kamay natin para maramdaman yung temperature. Pero hindi ko alam kung kaya ko yon. Pero, pwede akong magbase sa mata. Pwede kong makita, pwede kong pagbasehan yung dati kong experiences na mga nakakita ko ng gumagawa ng tsokolate kung gaano kalabnaw yung tsokolate na yon, yung tempered chocolate na ginagamit nila para malaman kung nandun na ba tayo sa 30 to 35 degrees Celsius. 10 seconds. Check. Ayan. Uy. Parang hindi pa ganito yon. So, kulang pa? Kulang pa. Parang hindi tayo pwede lumampas sa 35 degrees kasi matutunaw yung Phase 5 crystals natin. Pa. Sakto. 31 o 30 to 35. Medyo nakakabahan ako dito. Pero si George, nakahanap na ng thermometer. Bakit sa bakery siya nakahanap ng thermometer? Hindi sila sure. Pero sige, pwede na kamo yan. Pinapakiramdaman ko siya ngayon, yung init niya, parang init ng medyo malamig na tao. 36 kasi ang tao 35 ang target natin. Pwede to. Kapag ako nakapag-temper, pre, ng walang thermometer, achievement yun para sa akin. Kuha tayo konti. Kaya natin dayaan. Ngayon, hindi ko sasayangin yan. Gamitin na rin natin to. Andito na tayo di ba? Hulmahin na yan. Oo, hulmahin na yan. Medyo manipis pala tong hulmahan na to, no? Oo, ito. Manipis to. Malalagyan ba natin ng palaman to? Medyo mahirap to, Mahirap. Pero sige, may tayo dayaan. Testing pa lang to, kung nakagawa ba tayo ng tempered chocolate. Tak-tak. Para matanggal yung mga kahanginan. Nililinis ko lang kasi hindi tayo kadiri dito, di ba? Tama. Yan ang kadiri. Palamigin lang natin yan. Tapos tingnan natin kung makukuha ba natin yung qualities ng tempered chocolate. Pagka okay yan, rekta na tayong palaman. Pero gagawa pa ako ng isa ng merong temperature. Tapos tingnan natin yung diferensya. Ngayon, eto na siya. Makintab ba? Medyo. Pero may lutong ba? Wala. Ngayon, ito chiwa. Nakuha natin ng gayang. Ganda. Tira mo.
Diba? Parang commercial. May kintab siya. Pero, may lutong ba? Una sa lahat, parang wala. Kasi umaano na siya agad sa kamay ko, humahawa na siya agad sa kamay ko. Pangit yun. Ding, smell nga, smell lang, smell. Check. May snap ba? Uy, Ay, meron. Meron. Ay, meron! Meron. Humahawa siya. Okay. Anong ibig sabihin nito? Ibig sabihin, meron tayong phase 5 crystals at meron tayong phase 4 crystals. Nakuha natin yon. Hindi natin na-eliminate lahat ng other crystals pero may halo siya. So meron siyang properties ng phase 5 at other crystals. Almost there. Ando na tayo. So natsambahan natin. Kahit wala tayong thermometer. Pero ngayon, meron na tayong thermometer pare. Sabi doon, wag stainless ang gagamitin sa nakita kong guide. Pero wala kaming iba eh. Meron ba tayong silicone na bowl? Wala no? Plastic? Meron ba tayong plastic na planggana? Hindi pwede yan. Sige, mag-stainless na lang tayo. So, may thermometer naman na. So, siguro, kaya naman natin. Aware tayo na meron tong halong stage 5 and other crystals. Kasi parang almost tempered siya pero hindi masyado eh. Diba? So, sa mga ganito mag-eksperimento nyo, for as long as hindi magsisiz yung tsokolate nyo, pwede nyo siyang ulit-ulitin. So, wala masyado masasayang, pre. Nakabili rin na rin ng thermometer si George. Hindi siya instant read, pero pwede na siguro to for our purposes. Check lang natin. Ilagnat ka, sir. Okay, gumagana to. Pero bakit hindi pa siya nagwa 100 kahit kumukulo na yung tubig? Hintayin lang natin. Medyo mabagal siya, hindi siya instant read. Pero pwede, magkano bili mo dito? Kumikbak po. Make-back pa, 250. Okay, sige. Yan, tagal, oh. Sige, pero sige, pwede na to kaysa wala, kaysa ano tayo kanina. Pero, kung sakasakaling wala kayong thermometer, kita nyo, nakachamba naman tayo na maayos-ayos sa temper kanina, di ba? So, hinaan lang natin yung apoy na yan. Kaya natin yung tsokolate dyan. Dapat, hindi nakadikit yung puwet sa tubig, pre. Hindi yan bidet, ha? Tsokolate yan. Kaya ba tayo dyan? Balik tayo sa step 1. Again, andito tayo, nagsimula. Papunta ngayon tayo dito. Kaya, tira nyo, natunaw agad yung baba. Hahaluin nyo pa rin, dahan-dahan. Kasi gusto nga natin, even yung temperature niya, pare. So, yung mainit na tsokolate na nasa baba, na halos nakadikit dun sa steam natin, inaangat natin sa taas. O, mas mabilis to kaysa sa kanina, di ba? Knock-knock! Ay! Sir! Dubai! Dubai! I love you, Dubai. I need someone. May knock-knock ka? Dubai. Hindi, sabihin mo, pumroseso ka. Proseso tayo, Game. Knock, knock. Who's there? Dubai. Dubai who? Dubai out loud. Just keep it inside. Himan, pare, Himan. Congratulations, madam. Ay, sorry. Pre, nauto na, nauto. Check natin ang temperatura. 37, 40, 43, 48. Lampas. Palalamigin na natin to. 1/3 ng total na amount ng chocolate. Kaya natin dyan. Ayan. Okay. Hoy, sabi ko sa'yo, Mayard, magiging kwento ka talaga. Mamimiss ka na lang namin bigla. Magkakaroon ng tugtog na anak. Meow, meow, meow. Mabait ka talaga. Oo, sabi ko sa'yo. So ngayon, tayo ay nasa 33. Kita ba? 33.6. 33.6, oo. Ayan, kitang-kita, oo. So ngayon, nandito na tayo, pre. Magsimula tayo dito. Andito na tayo. Papunta ditong mga nasa below 25, pababa. Dito siguro ngayon nangyayari yung kaya nila kailangan ng marmol. Yung ginagano nila kasi malamig ang marmol. Pakilakasan uli ang aircon, pare. Oo, lakasan natin ang aircon. Kung ang aircon natin, kung ang temperature natin dito ay hindi 23, hindi magiging alam mo yun? Lalamigan. Oo. Pero tingin ko naman, hindi naman natin kailangan talagang paabutin ng 23, kahit 24 lang. Actually, sa mga nababasa ko sa internet, matagal talaga to, pre. Matagal tong processor to kasi kailangan mo siyang umabot sa temperature na yon. Pero tsagain lang natin. Ayun, halo-halo lang. Knock! Who's there? Dubai. Dubai who? Right? I-Dubai nalulungkot, nababalot na ako, maraming hinanakit Sa mundo! Tama. Di alam anong gagawin ko, di ubusin ang oras sa gin. Hoy! Okay. Naalala ko na, pre, kung bakit kailangan yung marmol. Kasi sabi nga pala dun sa pinanood ko, mas mabilis mo siyang kinu-cool down, mas mabilis yung nucleation, meaning mas mabilis yung pagpuproduce ng crystals. So, kaya pala, yung mga ibang chocolatier, marmol na gaganon-ganon kasi malamig ang marmol. So, kailangan mabilis silang ma-introduce nila yung phase 5 crystals, tapos papalamig nila agad. Ginagawa ko na lang, ginaganyan ko na lang, tapos may electric pa na nakabukas dito. Yan, ginagawa ko yan. So, bali eto, nakahanginan. 24, 23, umangat pa ng konti. Siguro magsisettle to sa 25. Pwede na ako dito. Laban na ako din eh. Second,
last step na tayo, pre. At ito yung pinaka-crucial kasi ito yung mag-determine kung maa-undo ba lahat ng hirap na ginawa natin kanina. So, meron tayong ano dito, yung pa rin, yung tubig pa rin. Papatong natin yan dyan. At, kung nakikinig kayo, anong temperature natin dapat iaabot to? 32, 33. 31 to 34. 31 to 34. Ay, sorry. 31 to 34, oo. Min, kailangan ko ng tulong mo. Halika dito. Gusto ko consistently nakasausaw lang yan dyan. Ganito? Hindi. 27, mabilis to ah. 28, bilis ah. Tsaka ayun, agad-agad oh. Nagbago siya oh. 'Di ba? Medyo lumabas. 29, 30. Okay na. Kasi aangat pa ng konti yan kasi may dala-dalang init yung stainless natin. First time ko makaka-temper ng tsokolate par kung sakasakali. To, magpahid tayo din eh. Yan. Punuin lang natin. Tapos, sabi ni Joey, Tak-tak mo. kita nyo, umangat yung mga bula-bula. Yun yung ginagawa natin. Natanggal natin yung mga bula-bula. So, i-rep na natin yan. Tapos tingnan natin kung tayo ba'y nagtagumpay. Teka lang, sayang. Try na rin natin to. Kasi ang problema ko ngayon... Paano kung hindi ka nagtagumpay? Ibabalik mo lang ulit siya. babalik ko. Tutunawin ko lang ulit. Tsaka para matesting din natin kung gagana ba tong mold na to. Knock-knock! Oy! Hoy! Who's there? Who's there? Dubai. Dubai who? Eto na! Dubai! Dapat ito, napansin ko. Pag masyado kang eager i-deliver ang joke mo, parang kumukorny. Kailangan mo doon nonchalant ka na ng konti. Ano ka lang. O, basta patigasin na natin to. Dahil medyo confident na ako doon. Ewan ko feeling ko lang. Gawin na natin yung palaman, pare. So, meron tayong butter na tinutunaw dito. Tapos eto, kailangan natin to. Kadayif. Marami siyang kung ano-anong pangalan. Kadayif, nafe, marami. Iba-iba eh. Pero essentially, para siyang pastry na pansit. Parang ganon. Miswa? Parang ganon. Parang nga siya miswe, di ba? Shredded wheat. So, harina siguro siya. Ewan ko. Pero marami na ako nakitang mga Middle Eastern desserts na ito ang ginagamit. Kahit mga Indian desserts minsan eh. Yan o. Tingnan ko lang Sige, pwede. Bahala ka sa buhay mo. Ano mo? Wala siyang lasa. Ano lasa? Wala siyang lasa. Actually, lasa siyang ostya. Kung basahin mo. Basahin mo pa. Pasok mo pa. Pasok mo pa. Basahin mo ng laway mo. Medyo lasa siyang ostya. Ako umangataan ng sinulid eh. Pero hindi pa naman ganyan yan. Lulutuin pa natin yan, pre. Hihiwain natin yan na ganyan. Paano kaya gagawa nito from scratch? Siguro may makina na to, no? So, marami pala siya, no? So, ilalagay natin yan dito sa butter natin. Yan. Parang natin siya, tutustahin natin siya. Okay? Ang idea dito, dahil may butter siya, ay matutusta siya. Parang gano'n. At lulutong siya. Kasi ang nakikita ko doon sa Dubai chocolate na yan, malutong yung labas, tempered chocolate. Tapos, may cream sa loob, pero malutong din siya. Kasi naka-integrate to. So, ewan ko, hindi pa talaga ako nakatikim eh. Kasi may nagsabi sa akin na makaka-order ka naman daw sa marketplace noon. Ang problema, hindi mo alam kung yung darating sa'yo, tunaw na. Pag tunaw na yun, pre, biniyahe sa Pilipinas yun. Ano na yun? Hindi na tempered yung chocolate noon. Baka hindi mo nakukuha yung full experience, di ba? Kailangan ko lang ng assistance dito, Alvin. Ikaw na mag-gisa-gisa niyan. Oo. Walang ganyan. Wala bang ganunan? Kalmahan lang. Ngayon, ihahalo natin yan sa pistachio cream. Kaya verde yun, pre. Kaya meron tayong pistachio dito. Pwede matcha. Sabihin mo sa kanila, ha? Technically, pre, gagawa tayo ng peanut butter gamit pistachio. Matalsi ka ng lumilipad na blender. Okay. Excuse me. Kukunin ko lang yung mantika, sir. Lalagyan natin ng mantika ngayon para maging parang peanut butter siya, gano'n. Mas madali pala to. Tapos, siguro optional lang to. Pero yung ibang nakita ko may ganto eh. Tahini paste. Ginagamit natin sa mga hummus, ganyan. Sir, ano ba tong hire mo? Papogi masyado. Hindi pa pogi yan. Ibang papogi sa pogi. Bakit pa papapogi? Tama, ganun yun. Hoy! Ayun naman yung luto mo. Siguro kung wala nito, baka pwede na. Or baka pwede kayo maglagay ng sesame seeds. Total, magaspang naman yan eh, di ba? Lagay na lang kayo ng sesame seeds. Tahini paste. Yung paborito mong hero? Alam niyo may grow? Si Tahini. Yung tahini. Asin. Sukal Pero okay na po ba ito? Konti pa. Pero tira mo yung itsura niya. Hindi ikaw! Ito. Ayan nag-iba na. Parang close. Konti pa. Ganito yun. Tapos bubuin ulit ata ito eh. First time ko makakatikim nito, Bon, sarap. Konti asukal pa. Pero feeling ko, ewan ko, mas verde kasi yung mga nakikita ko eh. Baka kasi sa iba. Baka raw. Baka doon na yun. Baka raw yung ginagamit nila. Di ko sure eh. Parang matitag na.
Para matingkad na berde yun, no? Ibang daliri naman. Grrr! Ang sarap. Usog ka na. Maraming salamat sa tulong. Pero pre, tinan mo kung gaano nag-iba yung ano niya. Tinan mo siya. Ayan, no? Parang naging nyog. Siguro kung i-Filipinize mo to, pre, baka pwede desiccated coconut, no? Diba? Dedicated coconut. Desiccated, hindi dedicated. Okay na to. Sali natin dayan. Wag mo na lahat. Kasi parang naparami tong luto ko. Tapos buhos natin dayan. Parang eto yun, pre. Dayan. Pre, Pre, medyo ganyan yun, Parang masarap yung munggo mo. Tikman ko lang. Ito yung sa likod ng kalesa yun yung makikita. Tikman mo. Di ba? Ang sarap. Kunin mo yung tsokolate, pre. Nandyan sa rep. Pre, ang ganda ni Rai. Okay na tayo sa palaman, pre. Check ngayon natin yung tsokolate natin kung tagumpay ba ang ating temper. Kasi yung temper ko, yun, nandun talaga. Pre, makinang. May snap ba? Meron. Meron, pre. Nyari, nagkatamaran na. Ayoko nang ipalaman. Ayoko na, ganyan na lang, pre. Sausawa na lang. May lutong ba? Uy! Uy, oo nga no. Di ba? Okay to. Teka lang. Feeling ko okay yung temper natin. Ayan, Hindi pa ganun siya lumalabas. Kasi pero napatunayan naman natin doon sa kanina na okay na siya. Di ba? Pre, nahinay Oo nga pala, may diabetes nga pala ako. Nakakalimutan mo. Sige. Kung maging IG story ka. Sige, ganito. Okay na tayo sa temper. Eto, balik nyo sa rep para lang mapatunayan natin. Pero kasi kung eto, okay yung temper, okay na rin to. Kulang lang sa palamig tong bagay na to. Teka lang, kunin mo yung isa, naka-silicone. Pero paro. Makinang. Teka lang check natin Uy. Sarap. Parang okay na ako sa temper. Admittedly, hindi pa rin super ganda ng temper ko. Pero nakita nyo naman yung resulta. Pre, ang ganda niyan, Ang kinang yan. Ganda niyan. So, sige. Okay na tayo dito. Magte-temper na uli ako ng chocolate. Tapos magpapalaman na tayo, pare. So, assembly na tayo, pare. Pero gagawin natin dito, ilalatag ko ng malinis yung proseso kung paano mag-temper ng maayos, pare. Kung ano yung na-discover ko, ako masaya ako. Sana kayo, masaya rin kayo. Step 1, pare. Magturaw ng tsokolate sa double boiler hanggang umabot ng 45 degrees Celsius. Tingnan natin to kung aabot. Okay. Good. Next, magdagdag ng 1/3 ng amount neto sa solid na tsokolate. Tapos, haluin lang ng haluin hanggang umabot ng 24 degrees Celsius, pare. Mas mabilis mong palalamigin, mas maganda. So, Alvin, pakibukas ang electric pan. So, habang nakatapat ang sa electric pan yung igaganyan niyo siya. Yan. Para mahanginan siya agad. Kamusta, Doc? Ano pong lagay ng bata? 23 degrees. 23 degrees. Babasa. Pag naabot nyo na yung 23 degrees, balik nyo siya sa double boiler. Gasalan natin to. Bin, kailangan kita dito. Kasi kailangan ng taga-check ng temperature. Sir, ligtas niyo po yung anak ko, sir, Mrs., gagawin mo namin lahat na makakaya namin para maayos yung anak niyo. Kumalma lang po kayo dyan. Bayad muna, ma'am. Bayad muna. Sir! Ayan halo tayo ng halo hanggang maging 31 to 34 degrees Celsius. Hindi pwede lumampas. 30.2, konti na lang. Kita-kita nyo, gumanda agad yung texture niya. Diba? Okay, 31. Sige, tikman mo na yan para malaman natin yung sakit. Yan ang nga pang sinasabi ko. Ayan, Tikman. Anong, Doc, sa findings mo? Sabi ko na. Sore eyes. So ngayon, ito yung gagamitin natin. Manipis na layer lang dapat, Kailangan mabilis tayo kasi lalamig. Yan. Tapos, make sure din na meron sa gilid, Kunin natin itaw. Lagay natin dayan. Make sure na wala dito, kaso nagkaroon, para masara siya. Yan. Ngayon, manipis kasi yung lalagyan natin, pre. So, titiklupin na lang natin to. Pero bago yan, pandikit muna. Alauna. Alas 2. Alas 3. Meron natin na ganyan. Tapos dito may problema siya. So kinuha ko na yung clip ni Alvin sa mga papeles. Gaganyan natin dyan. Kunyari tapos na kayo, George, pakilagay na nga sa rep to. Sayang to. Kailangan mong i-store yan. Ngayon, tandaan nyo, ito ay tempered chocolate na. So pag gumawa kayo next time, pwedeng yan yung pang seed nyo. Pero pwede nyo i-melt ulit yan. Pre, ilang beses natin minelt kanya? Mga 4 na beses, di ba? Ang ganda pa rin. So hindi siya masyadong problema. Ang pwede nyo gawin, kaya ilagay nyo sa microwavable na ganun. Kuha kayo ng wax paper or parchment paper. Yan. Lalagay na natin sa wax paper or parchment paper para tumigas
siya. Alam mo yun? Tapos, pag tumigas siya, ano yan? Glossy and shiny yan. Tempered yan, pre. So, may snap yan, di ba? Pagka masyado kayo, mawawala na lang kayo dyan. Si Thanos, syempre. Snap. Avengers. Ano yun? Hindi pa ganun sa Avengers. Hindi pa ganun ang Avengers. Sino yun? Sorry, XB Jensen pala yan. Sorry. Yan. Tapos iwan nyo lang overnight sa counter or i-rep nyo ng ganyan. Tapos mabubuo na siyang ganyan. Pwede nyo pang gamitin next time, di ba? Ayan. Walang masasaya na tsokolate, pre. So, hintayin na lang natin tumigas yun. Tapos, mag na tayo. Eto na, pre. Maaari nakapag-temper tayo, pero ang tanong, mabubuo ba to? Ang kapal yan, pre. Ang daming palaman yan. Tanggalin lang natin yung mga gilid-gilid na yan. Ang kapal niyan, pre. Ang daming palaman yan. It's not perfect, pare. Pero mukha naman siyang okay. Babagsak siya. Ang tanong, pre, na-temper ba na maayos? May snap ba? Pero una sa lahat, makintab siya. Handa na ba kayo, pare? Handa na. Alauna, alas 2, alas 3. Marunong na ako mag-temper, pare. Kasi isa to sa mga main quest dapat ng buhay ko. Ito na ginawa ko na side quest. Wala, mapait at masalimuot ang aking karanasan sa pagtitemper ng chocolate. Pero ngayon masasabi kong marunong na ako. At kayo rin, pare. Di ba? Wala natin to. Knock, knock! Oy! Who's there? Who's there? Subong-subo na eh. Dubai ho! Bye, ho! Umaraw man uulan, di sasablay, tentados ka aking puso. Pag-ibig na Dubai. Okay, gusto ko yun. Gusto ko yun. Ay! Who's there? Who's there? Dubai. Dubai ho! Put out the fire with me and find and you lose the side of your circle. That's what I do. If you say Dubai. To be, it's all I gotta be. The perfect bite, pare. Pakinggan mo, ha? Pakinggan mo. Wala. Ba't ba ako may diabetes? Sorry, ito muna. Ito muna. Mahal ko. Papasubong pa yung daliri. Ano? Hoy! Yun ang matamis. Yun ang matamis talaga. Par! Ang sarap! Si Alvin, hindi masyado mahilig sa tsokolate yan. Sakto lang. Pili ka, chocolate o liempo? Ayun. Oh, di ba? Sabi ko sa inyo, di ba? Pero tikman mo. Amity, halika dito. Hindi. Si Kuya Habon muna, halika dito. Oh, Dylan Driver, oh. may kasama po. Oh, anak. Sweet lover pa. Anak, smell it. Smell. Para kayo magkasama ni Kuya. The love team, but we did not expect, but we deserve. Oh, Hanay. Ani, anay. So, ano, masarap? Sarap, di ba? Ang galing, di ba? Tapos parang malutong. Sige na, doon ka na. Buwisit pa ako sa'yo. Pero Amity, alika dito. Si Amity, hindi ko talaga pinatikim kanina ng mga lasog-lasog dyan. Kasi si Amity, mahilig sa ganyan yan. Diba? Alika dito. Nakakabahan ka ba, Amity? Ang ganda niya, no? Oh. Sabihin mo, the perfect bond. The perfect bang. Damihin mo. Ang sarap nga yung ano. Yeah. Tsokolate. Matamis. Oo. Oh, naiiyak pa. Naiiyak pa. Hala. Ano? Kahit ganun siya karami, Yung palaman. hindi siya nakakaumay. Actually, ang nakakaumay sa dalawang to, mas nakakaumay yung tsokolate kaysa sa palaman. Yung palaman, maganda siyang makapal kasi binibreak niya yung umay na pinoprovide ng tsokolate, di ba? Ang galing! Tawagin mo nga saglit si Anye. Nye! Come here. Thank you, Mr. Amity. Come here, my son. Ganito yung lasa niya. I-explain ko lang muna sa inyo habang nandito ang aking gwapong anak, di ba? Kanina pa nandito yung gwapo mong ano.
Medyo nakakahiya yun. Pero ayos lang, hindi ko naman anak yan. Medyo semi-sweet lang yung ginamit namin ng tsokolate dito. 50%. 54.5% kung di ako nagkakamali. So medyo mapait-pait siya ng konti. Hindi siya milk chocolate. Hindi ako masyadong fan ng milk chocolate. Gusto ko talaga medyo mapait-pait ng konti. Tapos, palaman natin, yung knafe natin, para siyang biskwit na malutong na merong palaman. Ganun siya. Tapos yung palaman niya ay pistachio butter, pare. So, para siyang peanut butter. Pero hindi talaga, pre. Ang peanut butter kasi may umay factor din eh. Ang pistachio butter, wala, pare. With that said, my son, it's your chance. You know, anak, this chocolate is very popular in Dubai. My son, are you ready? Smell it first. Smell it first. Before you eat anything, you smell it first, okay? What's the smell? It smells like the chocolate and pistachio. Can you smell? You can smell the pistachio? There's no pistachio here. I'm just kidding. Sige, taste it. You like it? You wanna learn how to make this? Okay. Ngayon eto, isa pang benefit ng tempering na hindi ko alam kung nasabi ko kanina, no? Ang tsokolate, yung tulad ng kanina, yung pangit yung temper, nalulusaw sa daliri mo. Di ba? Nalulusaw sa kamay mo. Pero ang tempered chocolate, malulusaw yan sa loob, sa body temperature mo. Sa internal, iba yung temperature mo sa labas, sa loob eh. Yung init mo sa loob, yun nalulusaw dyan. So kapag dikit na pagkadikit, tsokolate sa dila mo, agad nalulusaw. Ganon. Tapos, yung tsokolate, ang daming malutong yung tsokolate natin, na-temper natin na maayos. Malutong din yung knafe natin. Tapos, ibang flavor pa yung pistachio butter, hindi natin ginagawa dito kasi mahal ng pistachio. Tapos, nang nalagdagan natin ng tahini, ang sarap din. Simple, pre. Mantika, pistachio, konting asukal, tsaka tahini. Importante pala na pag kayo gumagawa ng pistachio butter nyo, huwag masyadong marami asukal. Kasi matamis na yung tsokolate nyo, pare. Yung presyo ng ginastos natin ingredient dito, siguro 4 na bar. Katumba sa Facebook Market, baka less than pa. Ilan yung magagawa mo dyan? Ang dahi pa niyan, no? Diba? Sobrang dahi pa niyan. Ayan, no? Oh. Diba? So, akin na, spend kayo ng konting oras. Gawin nyo to. Matututo pa kayo ng bagong skill. Tsaka pre, higit sa lahat, yung yabang mo sa sarili mo. Ikaw, bibili ka viral. Ako, gagawa. Diba? Yabang ang puta. Ayan. Nebangan ka. Tsaka eto. Meron ka nililigawan. Magkano tsokolate? 1.5. Tapos ibibigay mo sa niligawan mo, binili mo laang. Meron ako dito ang dala para sa'yo. Viral Dubai chocolate. Tapos, di naman ganyan yung itsura nun eh. Ako gumawa niyan. Ay, puta na! Hindi ko alam kung gano'n ang magiging reaksyon. Pero tinutukoy ko dito, impressive tong bagay na to. Impressive. Yung pagda-temper, admittedly mahirap siya. Actually, no, kung iisipin mo, naging mahirap lang siya sa pantasya ng isip ko. Kasi nung ginawa natin, nang may thermometer, first try, nakuha agad natin, pre. Magkano tong thermometer na to? Asa na yun? 250 lang! At magagawa mo na yung mga ganyang bagay. Pero ulitin ko, kung sakasakaling ayaw mong mag-temper, sakasakali lang, bili ka na lang ng magandang quality na compound chocolate, pwede na siguro yun. Pero, andun ka na eh. Mag-temper ka na. I-temper mo na yung tsokolate mo para para mas mayabang, para mas masarap. Tsaka pre, new skill acquired. Yan yung pinakamahalaga doon. Hindi mo na makakalimutan yan buong buhay mo. Tapos eto, i-explain mo yan. Kasi kailangan natin yung yung phase 5 lang ng butter, blah, blah, blah natin. Pre, sabi ko sa'yo, i-explain mo. Ako nag-temper niya, tapos ganyan yung ginawa ko. Bukod nga sa mayabang ka na sa sarili mo kasi meron kang bagong kaalaman, meron ka pang meron kang iyayabang sa mga papatid. Pero eto, tandaan nyo, ang pagkain, hindi lang yan sa kung ano yung nalalasahan sa bibig. Ang pagkain, may kasamang istorya yan. So kapag ang istorya mo, tulad nung akin, natakot ako dati. At first I was afraid, I was petrified, pero nung ginawa ko pala, ang dali-dali lang pala. Diba? Mas sumasarap yung pagkain natin, diba? So, mga inaanak, sana gawin nyo to. Sobrang enjoy niya gawin, hindi siya mahirap gawin, basta susundin niyo yung mga ginawa natin. Actually, hindi lang naman ako yung resource na pwede niyong i-consult. Ang dahil kong resource na kinonsult sa internet, di ba? Try niyo to, pre, kasi very satisfying, very fulfilling siya yung paggawa sa kanya, tsaka yung produkto niya sa huli, ang sarap. Hindi pa kami nakatikim. Talaga, nung totoong fix ata yung brand nun, pre. Hindi ako sure eh. Kung malapit dito yung lasa nun, masarap siya. Ngayon, bibili pa ba ako? Hindi na ako bibili, pre. Ang mahal eh. Eto na, nandito na sa akin lahat ng skills saka equipment na kailangan ko eh, di ba? Kung gusto pang makanood ng mga gantong mga klase palabas, pili lang kayo dyan, mga inanak. I love you all. Oh, magna-knock-knock pa. May knock-knock ka ba? May knock-knock ko yan. I love you too. Hindi, akin na yan. I am expecting your letter of resignation on my desk on Monday morning. Wag naman ganon. Bigyan na lang ng chance. Hindi, ganito na lang. Next episode, gusto ko meron ka ng Dubai knock-knock. Kahit hindi na Assignment yan. Homework yan. May panibago pa sa ulit na May panabago pa uli siya knock-knock on yung knock-knock of the day. I am expecting a lot from you, Mr. Habon. Hindi, papatawag ko magulang mo. Time ha? Galing tuloy yung PLA teacher.